Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Rico Mayhofer at James Yap, pinagtanggol si Coach Tim patungkol sa pagbangko kay Jamie Malonzo. Coach Tim Cone, hindi nawawalan ng pag-asa sa Gilas ngayong FIBA Asia. Hindi nga naging maganda ang panimula ng Gilas Pilipinas kung saan dalawang sunod na talo agad ang kanilang nakuha. Una ay kontra Chinese Taipei, sinundan ng pagkakatalo kontra New Zealand. At dahil dyan, bumuhos ang mga negatibong komento online mula sa pagpuna ng player rotations hanggang sa pag-question sa coaching decision ni Coach Tim Cone. At nitong nakaraan lang, nakuha na ng Gilas ang kanilang unang panalo ngayong FIBA Asia matapos nilang itumba ang Iraq. Pero kahit nakakuha na ng panalo ang ating national team, ay hindi pa rin tumitigil yung mga bashers kung saan sinasabi nilang Iraq lang. Hirap na hirap pa tayong manalo. At sa kabila ng lahat ng batikos, nananatiling kalmado at positibo si Coach Tim. Ayon niya sa kanyang naging latest interview, ay medyo gumaan na nga raw yung kanilang pakiramdam sa kanilang pagkakapanalo. At nananatili nga daw silang optimistic ngayong FIBA Asia. Hindi nga nawawalan ng pag-asa si Coach Tim dahil alam niya na kahit hindi maganda yung kanilang panimula, mayroon pa rin silang tsansa at ang chance nga raw na yan ay ang kanilang gagamitin para makuha yung kanilang goal ngayong FIBA Asia. Pero malinaw rin ang babala ni Coach Tim na magiging mahirap kalabanin ang host country na Saudi Arabia. Ibang-iba na raw ito kumpara sa dating Saudi Arabia na tinatambakan lang ng Gilas. Mas mabibilis at mas athletic nga raw yung mga bagong players ng Saudi, kaya kailangan nga daw nila itong paghandaan. Pero kahit na ganoon, ay mataas pa nga rin ang kumpiyansa na itong si Coach Tim sa kanyang mga players. Umaasa nga itong si Coach Tim Cone na ang pagkakapanalo nila kontra Iraq ay ang simula ng magandang momentum na kanilang gagamitin kontra Saudi Arabia at sa kanilang mga susunod na laro. Para sa akin mga chong, ay kaya naman talaga ng Gilas Pilipinas na manalo. Ang problema lang talaga nila ay yung kanilang mabagal na simula. Yan yung kanilang problema sa kanilang first two games kung saan tinalo sila ng Chinese Taipei at New Zealand dahil tinambakan nga tayo sa first half. Pero pagdating ng second half ay dun na lumalabas yung laro ng Gilas at nagagawa naman nating makahabol at maidikit ang laro, hindi lang makuha ang panalo. Kaya naman ang solusyon dyan ay hindi sila po pwedeng magpabagal-bagal sa first quarter. Kailangan umpisa pa lang, buhos na agad, lalo na't do or die game yung kanilang magiging laro kontra sa Saudi Arabia. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Rico Mayhofer at James Yap, pinagtanggol si Coach Tim patungkol sa pagbangko kay Jamie Malonzo. Maraming ang mga fans ang galit na galit ngayon kay Coach Tim dahil sa hindi niya pinaglalaro si Jamie Malonzo. Ang sinasabi ng karamihan ay kaya hindi ito pinaglalaro ni Coach Tim ay dahil iniwan niya ang Hinebra. Pero mismong si Coach Tim na ang sumagot niyan na coaching decision lang at maging siya ay nasasaktan na hindi niya nagagamit si Malonzo dahil loaded na loaded ang Gilas Pilipinas. Pero maraming ang mga fans ang hindi kumbinsido sa sinabi na yan ni Coach Tim at patuloy pa rin sila sa kanilang espekulasyon na kaya hindi pinaglalaro si Malonzo ay dahil iniwan ang Hinebra. Kaya naman, pinagtanggol nga netong si James Yap, ang dati niyang naging head coach noon sa Pure Foods. Ayon nga mismo kay James Yap ay hindi raw ganyan si Coach Tim Cone. Kilalang kilala niya nga daw ito dahil matagal silang nagsama at never ka raw pepersonalin ni Coach Tim sa iyong desisyon. Sa tagal daw nakasama ni James Yap si Coach Tim ay alam niya kung paano ito mag-handle ng player at hindi raw talaga mawawala na mayroong isang player na hindi makapaglalaro. Pahabol pa ni James Yap na alam ni Coach Tim ang kanyang ginagawa. Pinagtanggol rin netong si Rico Mayhofer si Coach Tim Cone na usually 8 players lang talaga yung maximum players na ginagamit nito.
At yon, yung coaching strategy ni Coach Tim Cone. At para sa akin mga chong, tama yung sinabi na yan ni Rico Mayhofer at James Yap. Kilalang kilala itong si Coach Tim na limitado lang yung kanyang mga players na ginagamit. Big example na lang ay sa Barangay Ginebra. Yung mga Ginebra fans, sigurado alam na alam to na 7 to 9 players lang talaga yung ginagamit ni Coach Tim. At kita nyo naman, effective kung saan ilang kampyonato yung kanilang nakuha. At ganyan na ganyan yung coaching strategy na ina-apply ni Coach Tim sa Gilas, Pilipinas. Kaya naman, hindi na bago yung paggamit ni Coach Tim ng limited players at talagang coincidence lang na si Jamie Malonzo ang hindi na ipapasok at sakto pa na iniwanan nito ang Barangay Ginebra. Talagang ginagawan lang ng issue si Coach Tim na kesyo kaya hindi nito pinaglalaro si Malonzo ay dahil meron itong sama ng loob matapos iwan sa ere ang Barangay Ginebra. Pero ang totoo, yan talaga yung coaching strategy ni Coach Tim na limitadong players lang yung kanyang ginagamit at meron talagang player na hindi may papasok. At mismong mga dating players na ang nagsabi niyan, gaya ni Rico Mayhofer at James Yap na mas nakakakilala kay Coach Tim. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo ngayong pinagtanggol ni James Yap si Coach Tim patungkol sa pagbangko kay Malonzo? Ano rin yung masasabi nyo? Ngayong hindi pa rin nawawalan ng kumpiyansa si Coach Tim sa Gilas, Pilipinas. I-comment mo lang dyan sa ibaba.